Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, another battle review. At ito yung mga battle sa zoning na hindi ko pa napanood. At marami to maraming naging pending kasi nag-focus nga tayo sa tournaments netong July, 'di ba? Pero ngayon bawi tayo. Pagsasamahin natin sa month of August itong mga battle sa zoning 18 and 19 tsaka yung mga request nyo. Pero for sure napansin nyo, iba na yung setup natin and I'm happy sa konting changes natin sa sa channel natin. And unti-untiin natin yung pag-improve basta bakas naman siguro sa mukha ko yung happiness na sa ganitong klaseng changes ng setup. Okay? So medyo magulo lang sa kwarto ko sa likod, pero huwag niyo nang pansinin, hindi na importante 'yon, ang malaga. Ako pa rin 'to, ang inyong online judge, Judge Ginan. And then let's proceed. Joss versus Lord Manuel, labanan ng dalawang kampiyon sa FRBL. Lord Manuel na 1-up-3 champ at si Joss naman na 1-up-4 champion. So magkasunod sila. Classic matchup to, guys. Pareha silang may Lord o Joss sa pangalan. Tangina, anong klaseng mga wordplay kaya yung maririnig natin sa battle na to. Tapos ang classic lang, sobrang classic kasi katulad nung Ahon 12 ba yun o Ahon 13? Hindi. Ahon 12, 'di ba? Pinaglaban din ni Bossing Arik yung dalawang kampiyon ng pedestal. So hindi ko na matandaan kung Ahon 12 kasi yun pandemic yun 'di ba? Ahon 13. So sa pagkakatanda ko Ahon 13. So pinaglaban ni Bossing Arik yung dalawang kampiyon din ng pedestal. That time katcha-champion lang ni ni 30. Pinaglaban niya Class G tsaka 30, 'di ba? So classic. Tapos ngayon naman dalawang kampiyon na naman ang pinagtapat niya. It's Joss versus Lord Manuel. So lahat ng kampiyon sa FRBL is nasa flip top na. Raffian, Dave Denver, Lord Manuel at Joss. Si Trev na lang ang wala. Pero soon, alam ko rin dito si Trev. Sa pedestal naman lahat din nasa flip top na. Class G, 30 tsaka Mirage, 'di ba? So sino pa? Sa sa pulo naman si Rhyme, Prince, kasi si Prince ng ibang bansa na. Si Lux Hartis sa flip top na siya pero di pa ulit siya binibigyan ng bagong battle. Pero yun, hindi na ako magbibigay ng another insights pa sa battle na to, pero to be honest, parang last time na matagal na siguro, mga last year or di ko na alam kung anong taon, na-request ko to kay Rayan. Sabi ko, boss, baka naman may champ versus champ ulit. Kasi yun yung yung time na Dave Denver versus Lord Manuel, 'di ba, naglaban sila sa FRBL. So parang nagchat ako kay Bossing Rayan, sabi ko, boss, baka may champ versus champ ulit maganap. Tas yun, itatry, susubukan. Pero yun, ito na yung champ versus champ.
Joss versus Lord Manuel, 1 up 3 versus 1 up 4 champ. Magkakasubukan na. Tingnan natin kung anong klaseng match up. Tingnan natin kung ano yung mga dala nila sa isa't isa. So, game. Nalo ng coin toss, si Joss, pinili niya mauna. Si Lord Manuel, unang banat para kay Lord Manuel. Zone 19. Pares kami ng damit ni, pares kami ng suot na hoodie ni, Bossing Arik. Andito Game. lang! Game. Si Diyos ka pala? Di porket hugis Bible yung mukha mo, ikaw na ay kaanib. Yan Diyos nyo mapangalang! Ako yung Diyos na mapanganib. Alam kong dalangin mo akong makarap, kaya mararanasan mong malasit. Ulit. Si Diyos ka... Game! Ulit. Maganda yung panimula ni Lord Manuel. Agad, agresibo ka agad eh. Andito na ang! Si Diyos ka pala? Di porket hugis Bible yung mukha mo, ikaw na ay kaanib. Yan Diyos nyo mapangalang! Ako yung Diyos na mapanganib. Alam kong dalangin mo akong makarap, kaya mararanasan mong malasin. Matagal mo na akong pinagdadasal! Kaya mapapasamang palad ka sa akin! Look at that motherfucking face! Alam nyo na agad, Angel, saan babagsak? Titigan mo lang ng ilang days! You can think outside the box. Kita feature netong injo, what ang reason bakit picture natin sa mukha niya square? Kinakantot yung mama niya with exhibition pero nasa isip pa din yung nawawalang Tupperware. Gago. Kaya pala, dinaan sa ulman na mukha yung Wana Fortuna. Okay. Hoy, di mo deserve panalo kung titignan. Sobrang sakim sa title kahit tinutumbok palyado. Ganun ba pagbilyar? Magnanakaw! Kaya umangas mag-break sa triangle. Paano pagkopya ng angle inatupag? Mukhang malakas mag-construct sa battle porque mukha kang galing hardware. JB Sukal. Gago, JB Sukal. Ako, mas relax pa sa nanay na nagpaayos ng buhok pagkakuha ng ayuda. Habang iyak ang iyong ribat kasi yung kanta mo, ginagago ng kultura. Alam nyo kanta na ito? Kinanta ni Ari kay Looney sa Break It Down. Tinitigan ko. Na tinatrantado ka mismo ng iyong tagapakinig. Seryoso pang gumawa ng kantang pampakilig, sabay magbibideo lang sila na nagsasalpa ka ng burat sa bibig. Hakot pati kabaklaan, kaya nabansagang Mr. Everything Lahat. Everything lahat? Ayun yung naisip niyang i-rhyme sa dati niyang battle. Very clear ang wak, ang dali lang naman basicin ang rap. Basic skills lang ang pagpa-perfect schemes para sa akin. Wag mo ko testingin bangag. Ngayong pure energy, panghataw weaponry, parang garibing batak. Pahihirapan ko ton Justin, parang may 17 anak, tapos EFThin pagpag. Kaya pa kay ready din ang medicine dahil laking remedy. Gago ang puta. Just, ano yan? EFThin pagpag. Gago. Tapos EFThin pahihirapan ko ton Justin, parang may 17 anak, tapos EFThin pagpag. Kaya pa kay ready din ang medicine dahil laking remedy, sapak. Sa may excess gene, didemsin gang maging letter V ang stat. I can do all things mortals ngayong enemy ay God. Ang tama mo naman. Tapos iraray mo lang yung feminine sagad sa everything lahat. Salamat sa doubt, Arik. Gasolina yan sa e-bike. Gago. Akala mo yung ganitong play, di ko madi-display. Mas gusto ko mang slay sa unpredictable way at yung pinapaboran na, mai-erase. Kaya yung katangahan mong everything lahat, sa kanilang isip tatatak. Dahil alam kong wala kang sinabi sa akin, parang pipeng nonchalant. Alam kong atat ka ng bumanat, iliko yung balikat kaliwat kanan, at isigaw yung dulo, para di halatang taob. Alam kong balak mong isiwalat na issue away dun kay Slakwan, kaso may fit na sa oras. Kaya limitado na yung suntok. Alam kong desperado ka sa combat, handa mandaya parang roadman, kaso lalabas iyong pagka-feminine sagad. Dahil ako'y ready sa mga banat mong pamboplax para bading na nango-hold up. Alam ko ibibigay mo everything lahat. Time! Okay. That's his round 1.
Ano ba? Anong better? Pag-isipan natin kung papakinggan muna natin si Diyos or magbibigay tayo ng konting insights dito sa round ni Lord. Sige. Usual na Lord Manuel, yung typical na Lord Manuel, yung kilala kong Lord Manuel. Pero isa lang yung napansin ko dito sa performance ni Lord. Mas naging pulido siya dito. So props kay Lord Manuel. Mas nagustuhan ko yung construction niya dito ng mga verses. Mas nagustuhan ko yung kung paano niya ilatag, 'di ba? Kasi para sa akin mas malinis, mas masarap pakinggan yung mga ganong mga verses ni Lord Manuel versus another champ, 'di ba? Kasi yung battle, comparing lang yung battle kasi ni Lord Manuel kay Dave Denver, medyo hindi parang bitin na Lord Manuel yung napanood ko dun Parang hindi yun yung Lord Manuel na inaasahan ko, parang basta parang may kulang dun sa performance niya. Tapos dito against Diyos, solido, no? Ito yung kaya nga sabi ko, ang dating sa akin is mas komportable pakinggan, mas pulido, mas maganda yung pagka-construct, di ba? Pero ang kulang lang for me sa napanood ko performance ni Lord Manuel is yung mga effective na angulo, effective na reference. Tapos although direct naman kay Diyos yon, pero feeling ko hindi enough yung mga napili niyang hindi enough yung mga napili niyang references, angles para kay Diyos Feeling ko kailangan ng mas malakas na reference, mas malakas na angulo pagkalaban mo yung Diyos, 'di ba? So ano ko lang naman 'yon. Sa preference ko lang naman. So pero overall maganda yung naging performance ni Lord Manuel dito. Pero nakukulangan lang ako sa mabibigat na nasuntok na enough para pabagsakin yung Diyos, no? Pero pakinggan natin si Diyos kasi para sa akin hindi naman madaling lagpasan yung performance ni Lord Manuel So depende pa rin sa magiging performance ni Diyos pag sa tingin natin is mas mababa yun or hindi nakuha ni Diyos yung momentum, walang naging epektibong mga punchline or references din, baka possible ibigay pa natin kay Lord Manuel yun. Pero yun, tignan natin performance ni Diyos dito. Game. Ako daw, JB Sukal. Huwag sa tulato. Tanga, pag tinapakan kita ng AJ, manas yang mukha mo. Okay, so baka hindi niya na-gets si JB Sukal kasi yun yung batang nagbibilliards. Tapos AJ Manas, yun yung kalaban niya palagi sa mga, hindi ko alam kung sa mga tournaments o sa mga pustahan, I don't know, pero alam ko siya dun sa mga napapanood ko hindi ko alam kung ano yung nauna, ano yung huli at una sa mga napapanood ko, pero may mga nagsasabi kasi na hindi daw nanalo si JB doon kay AJ. So I don't know, pero yun, magaling na rin yun si AJ Manas, diba? AJ Manas ba? I don't know kung paano pronounce yung last name niya basta si AJ. Yun, napapanood ko yun yung mga, minsan kasi nakikita ko sa feed ko yung laban nila. Ayun, minsan napapanood ko hindi nakakatira si JB di ba? Yun lang. Baka kasi natulugan kasi, baka hindi familiar yung yung audience or yung crowd sa reference na ginamit ni Diyos. Rick, Lord versus Diyos? Wala ba diyang mas may flavor at mas native? Tipong capable at engaging trade Malaluka, Doncic at Davis? O same tayong gumagawa ng rounds, pero iba aking nature, I must say this.
Ngayon makikita na ng crowd sino sa dalawang creator mas creative. Ooh. Usapang Diyos, Nice. based sa Ganda nun. standing, alam mong sino ang most high mate. 2-0 versus 1:1, ikaw ay replica lamang na high grade. Kaya manood kayong mga tol, paano ugain to gang mag-dilate. Tong, umuulan ng ano dun Umuulan ng punto dun. Dun pa lang sa standing pa lang, sinong malalaman sa atin kung sino yung mas creative. Nice. Ganda nun. Most high mate, usapang Diyos, based sa standing, alam mong sino ang most high mate. Game. 2-0 versus 1:1, Solid yun, no? ikaw ay replica lamang na high grade. Kaya manood kayong mga tol, paano ugain to gang mag-dilate. Kaso baka mas magustuhan niya pa yun, cause this pussy loves to vibrate. Flip top game! Arik game! Game. Manuel game, come on, let's play, bitch. Sabi nila, we're in the same breath. Tara laro, pero paalala lang, I'm not the one to play with. I'll spray it, supreme pitcher, till you black out, no racism. Kasalanan mo yung mangyayari sa'yo like Philippines rape victim. So hey, listen, I'm way different, case-driven, everyday sa Thanksgiving. Yang manok nyo sa roster, chicken lang sa akin, pinalista ko na kay Saint Peter. Kung usapan na idakdakan, I may kill him, no daydreaming. Parang nilaban yung Islam Dunk Contest si Gabe Vincent kay Blake Griffin. Now Gabe Vincent, listen, ang Panginoon sa Arabic ay Allah. Yeah. Elohim sa Hebrew. Kumbaga iba-iba yan kada language, Cap. God sa German, Sin sa Korean, sabay Diyos naman sa battle rap. Ito ay battle rap. At sa battle rap, dapat tumutugma, tama? Ba't ito parang may brain damage? Isipin nyo, tinugma niya yung Fetty Wap sa Tinake Advantage. Savage. Alam nyo naman saan niya tinugma yung family moment? You're being hard for yourself. Tangina mo, hindi na rhyme yun. Hindi rin istilong kampyon. Rick, baka sunod na itugma neto, ala Rick Yuson sa Fibo Samson. Depektibong plan yun, hide for yourself. Ano yan, pinagjajakulan mo sarili mo? Kupal ka na agad. Siya daw si Jesus, edi kinakantot mo yung butas mo sa palad. Gago. Malas Putang ina mo. Sira ulo sa Diyos dun self, ano yan, pinagjajakulan mo sarili mo? Kupal ka na agad. Siya daw si Jesus, edi kinakantot mo yung butas mo sa palad. Malas! Gago. Malas! Kaharap mo ngayon, Panginoon, na may barel. Kaya wala akong sugat sa hitat saan man. Ako mismo bubutas sa palad ko mamaya kung ayaw kitang makitang masaktan. Kasi ako... Puking ina mo. Shit, ulitin natin yun. Tangin, ang lakas nun. Ako mismo yung bubuta sa palad ko. Shit. Palad! Malas! Malas! Kaharap mo ngayon, Panginoon, na may barel. Kaya wala akong sugat sa hitat saan man. Ako mismo bubutas sa palad ko mamaya kung ayaw kitang makitang masaktan. Kasi ako... Kasi ako may tirat balak... mo. Ang sarap nun. Ulit. Gaging... Solido yun, tol. Solido yun. Siya daw si Jesus, edi kinakantot mo yung butas mo sa palad. Malas! Kaharap mo ngayon, Panginoon, na may barel. Kaya wala akong sugat sa hitat saan man. Ako mismo bubutas sa palad ko mamaya kung ayaw kitang makitang masaktan. Kasi ako... Sarap talaga Kasi ako may tirat balagbag. Kaya agad tong binalasuba sa stage. Huwag kang feeling married to the game. Lalo't ako kalaban, mate. Better do not engage. Kaya naman nice try. Dito sa Diyos na nag-franchise. Kung kaya ka lang din patayin ng tao, hindi yan gumawa ng mankind. Aking linya nagtuturo mala guidelines. Laser pointer na pagkatutok ng light die. Kaya bye-bye. Pero papaabutin pa kita ng umaga para sa huling pagsilay mo sa araw. Tas pagdating ng gabi, papaulanan din ng carbine. Maria Osawa at Cesar Montano ang punchline. Dahil pinagsawaan ko tong putukan pagkatapos ng sunshine. Puta, tapos na. Shemay. Huling pagsilay mo sa araw.
Tas pagdating ng gabi, papaulanan din ng carbine. Maria Osawa at Cesar Montano ang punchline. Dahil pinagsawaan ko tong putukan pagkatapos ng sunshine. Round... Utang ina, tapos na yung battle na to. Round 2, malinaw na to. Actually, dumikit pa sana eh. Sige, tapusin natin to. One pa lang, pero night. Di kita evil twin. Universikulo ang sakset, ito'y naging bitter din. Kung tinalo ka ng Ponso Pilatong naghuhugas ng kamay just to clean the sin, mas malala aabutin mo sa dibarel na hindi nagiiwan ng fingerprint, bitch! Tang inang yan. Ang lakas nung ang lakas nung ako mismo bubutas sa palad pag ayaw kitang makitang masaktan. Tapos yung Cesar Montano, Maria Osawa, Cesar Montano yung punchline. Ano yan? Nagsawang putukan after ni pagkatapos. Tangin ng angas nun. Ayun yung para sa akin, dalawang haymaker ni Diyos na unbreakable. Diba? Ang solido nun. Sobrang pulido ng pagkakagawa. Sobrang ang ganda nung latag ng setup para papunta dun sa pinaka suntok. Puking yun na. Sa tingin ko, ayun yung nag-close ng round. Ayun yung naging deciding line para sa akin. Ayun yung naging deciding factor para makita ko kung sino yung panalo sa round na yun. So, I'll go with Lord Manuel dito sa score na 10-8. Mas gusto ko yung actually, sa performance tsaka sa delivery, parehas lang halos hindi sila nag-stick sila sa pinaka-estilo nila kung paano sila mag-perform as battle MC. So, props sa kanilang dalawa. Knowing Lord Manuel, knowing Diyos, ganun na ganun yung performance nila. Actually nga, mas nag-improve pa nga si Lord Manuel dito for me. Si Diyos, ayun, lalong lumalakas lang palagi, di ba? Tapos, sa sulat, yun, knowing both MC, alam ko ganito talaga sila magsulat. Pero, the question is, same sila ng alam mo yun, same name Lord tsaka Diyos, di ba? So, ang magiging question na lang talaga dito is paano nila gagamitin yung wordplay na yon na mas effective, 'di ba? So sa tingin ko maganda naman yung naging performance ni Lord Manuel dito, pero mas effective kung paano ginawan ni Diyos ng wordplay yon. So I'll go with Diyos dito. Tsaka sabi ko nga yung dalawang haymakers ni Diyos sa round 1, unbreakable yun, napakasolido nun. Yung ako mismo yung pubutas sa palad ko, wag kitang masaktan. Tsaka yung Cesar Montano, Maria Osawa, putukan, tapos sunshine, tanginang solido nun. Walang yun, walang naging katapat yun sa round 1 ni Lord Manuel. So ayun, Diyos 10-8, round 2, pakinggan natin. Kahit anong bars mo dyan, weirdo ka pa din, napaka-cool kid! Naging rapper nung pandemic lang, tapos puro sikat lang yung blueprint. Mapapatahimik yung mapangan Gen Z, ngayon pang-entry, pang-trending na pang-usig. Dahil lalabas na nerdo yung pagdiyos mo, parang mewing. Kaya yan napaka-Diyos, para kasalanan malait na mga tao. Kaya ako naging Diyos, para respetado pa rin kahit nanggagago. Alam kong sasabihin mong bitter ako sa iba, kaya nangahamak ng galing. Tanga! Gusto ko din sila lumupit sa buhay para wala na akong asarin. Pero Nax, paborito siyang Diyos ng 80s na si Arik. Siya daw ang Diyos ng tondo. Ano yan, source sa tondo ng mga adik? Namayapa lang papa mo, ayun ang rason. Ba't mo yan ginagamit? Piling Jesus na tumpukin ilan to
Porke papa niya nasa langit. Gago. Kaya yung lungkot sa kanyang dad, binuhos niya sa drugs. Sa YouTube nagbabad tapos nakaw sa URL at smack. Sa tondo gumanap, gusto maging smug, weak rapper. Kaso illegal niyang inangkat, foreign bars pa binakbak, kaya imbes maging smug, naging smuggler. Nilantad ka na ni Katana. Kaya pag puro bars pa ang litanya, lilitaw ang difference between you and I. Kaya pag tinalo kita, di yun tsamba, expose ka pa sa masa. Dahil nagkabukuhan na, parang meron kang UTI. Kaya habang pinapakinggan nila, Okay. habang pinapakinggan ka pa nila, please enjoy the moment. Read mga concept na ninakaw mo sa foreign. At ilalagay ko pa sa FB ko ang mga link. At pagtapos neto at i-upload to, ilalagay ko pa sa comment. Mahiya ka! Kung gusto mo maging Brian Lau, dapat refreshing style mo. Hindi yung nakikilaw ka dyan, nilalabag mo naman yung copyright law. Kahit ganito, style ko, di ako nanduduga. Pero alam nyo na di pilit. Di tulad mo, basta-basta lang kumukuha. Akala mo sa aming mga Pinoy, hindi batak sa internet. Pero gusto mo talaga maging smug? Talaga? Lapit ka, kuya! Para sa aking makaiget. At kung gusto maging smuglas na nanggaling pa sa tondo, mag-rugby ka muna. Doon ka lang didikit. Kaya yung diskarte mo sarap na confiscate. Need mo make over. Kaya sa battle na to, dapat wala ka nang ma-compensate. Yung rate, lower. Dapat binabangga ka at no more break ng Range Rover. Etong magnanakaw ng linya parang overtake. Tinaob ko lang sa take over. Time. Okay. Technical yung mga banat Lord Manuel. Ayun lang yung pumasok sa isip ko dun sa buong round 2 ni Lord Manuel. Technical. Tsaka yung actually bini-breakdown ni Lord Manuel si Diyos about dun sa estilo niya na about kay Smuglas. Naggawa copyright ni Smuglas, 'di ba? So sa tingin ko medyo napahaba yung paggamit ni Lord Manuel dun sa sa angulo na yon. Parang parang gitna or wala pa sa gitna hanggang matapos yung round andun siya sa Smuglas na reference. Kasi ang umpisa ni dito ni Lord Manuel na angulo about dun sa kaya ka na naging Diyos kasi yung papa mo nasa langit na something ganyan, 'di ba? Tapos nag-switch na about Smuglas, estilo mo ganyan. So parang dalawang angulo, tatlo kung meron man ako hindi nabanggit. Pero yun yung naging highlight ng round 2 ni Lord Manuel, yung pag-breakdown niya kay Diyos. And sa tingin ko, ayun, same story sa round 1. Pili ko hindi yun enough para hindi yun enough para lalo na narinig natin yung performance ni Diyos sa round 1. So meron na tayong basis na dapat ganito yung maging power, maging performance level ni Lord Manuel para mapantayan ng isang Diyos. Pero unfortunately, round 2 ni Lord Manuel, same story dun sa round 1 na medyo nagkukulang sa mas malakas na punto, mas malakas na angulo, tsaka references para mapataob mo yung isang Diyos or para mauga mo, para masugatan mo, parang ganon. Diba? So, yun. Rounds 1 and 2 ni Lord Manuel, same performance, same construction, basta same. Halos identical talaga yon. Round 2 ni Diyos, pakinggan natin. Game. Alam nyo paano tutuluyan nakapasok ng flip top mga pare? Narinig kasi ni Boss Arik yung verse niyang napakaswabe. Kalaban ko manikurista kasi galawan magkukulang. Magkukulang? Putang ina, walang kumontra. Eh di mas maganda yung hinaharap kung sa galawan may susobra. Hinaharap? Suso? Bra? Utong ina mo! Nasa flip top ka, dala mo kuko bars? Tingin mo kakagat yan sa tao?
Tanga, pag nilabasan kita ng baril dito, ikaw mismo kakagat niyan sa takot. Kala ko ba naman, boss, sanay na sa laban, sabay sa sapakan. Magkukulang lang pala, itong panay lang ang yabang. Pero sige, palagan ko, gamit kamay kasangkapan. Ito daliri lang ulul, pero patay ka na agad. Kasi dapat, ang mga bano nasa libingan, walang laro. Na masinsinan, mapadaliri manukuko, di aabot sa kalingkingan. Pag nagtagpo, papaligiran ng anyong. Pangkadiliman, wag umasang magkariin kung di arok, palasingsingan. Fuck you! Kasi Rick, paano to aabot? Nagsi-cellphone na lang to sa mga minor leagues. Walang paketo, nagbabasa sa iPhone 6. Pang nagpatig na yung utak rekta, iNote bit, sabay rason ng sintonado, malaan, Curtis. Kasi real talk. Shit. Angas nung angas nung rhyming ni Joss dito. Mga nakapasok lang ng flip top, mga... Ulit. Kasi Rick, paano to aabot? Nagsi-cellphone na lang to sa mga minor leagues. Walang paketo, nagbabasa sa iPhone 6. Pang nagpatig na yung utak rekta, iNote bit, sabay rason ng sintonado, malaan, Curtis. Kasi real talk, mga nakapasok lang ng flip top, mga kumina manusta. Tsaka kung tumira ka puspa, di pa sumikat laos na. Biglang gumaan bitawan nung bumigat na yung pilak sa bulsa. Kung wala ng artistry yung bars. Napareact din sila, oh. Napareact din yung crowd doon, guys. Ang solido nun. Tsaka ang linis ng ang linis ng multis, ang linis ng rhyme. Malaan, Curtis. Kasi real talk, mga nakapasok lang ng flip top, mga kumina manusta. Tsaka kung tumira ka puspa, di pa sumikat laos na. Biglang gumaan bitawan nung bumigat na yung pilak sa bulsa. Tipong wala ng artistry yung bars, hindi na hard hitting yung punch, hindi na makapagpashook ng mga tao nung meron ng pambili ng cards. Kasi nung nakuha na yung payment, nagmistulan na dated. Puro formang naging naked. Tipong yung dog in styrofoam natututo na mag-play dead. Walang husay, walang cadence, walang tayutay sa statement. Kung baga kakapasok lang ng ospital, nag-aagaw buhay na yung patient. Kaya kung hindi mo na... Ang lakas ni Joss dito. Yun lang ang sabi ko. Tipong yung dog in styrofoam natututo na mag-play dead. Walang husay, walang cadence, walang tayutay sa statement. Kung baga kakapasok lang ng ospital, nag-aagaw buhay na yung patient. Kaya kung hindi mo na trip mag-ensayo, tumigil ka na gago, laging laking na yung speech. Lakas pa mag-advise nitong payaso, ulul bago ka magpayo, pare practice what you preach. Kasi kung pagchuchok mo sa iba ay nadadaan mo lang sa CP, par. Ngayon pag naubusan ka ng hininga, ang kakailanganin mo na CPR. You won't beat me, Gar. Magkaiba tayo. Kasi kung para sa'yo, panalo ka na, maitawid mo lang yung mga tangan mo. Sa akin, insulto pang matatawag pag sinabing magandang laban to. Kaya kung di mo pa napagtanto... Tong ina mo, Diyos. Tong ina mo, Diyos. Insulto pag sinabi magandang laban to, gago. Muna CPR. You won't beat me, Gar. Magkaiba tayo. Kasi kung para sa'yo, panalo ka na, maitawid mo lang yung mga tangan mo. Sa akin, insulto pang matatawag pag sinabing magandang laban to. Kaya kung di mo pa napagtanto, kaya kung di mo pa napagtanto, ikaw yung imaheng naagapos, batingin mahihina mga new school. Ako yung tsunami na aagos na sisira sa mga vulture. Kaya sa mga nagsasabing matatapos, mas lalakas tong culture. Ngayong crowd ginawa kong Nostradamus, ngayong nakikita nyo ang future. Ang hinaharap pa sa waktang ina. Habang ako yung tinuturing nilang future, sa'yo pass na sila. At kung di mo dama ang aking init, tol, ikay binanlian pa. Di maaming inangking kahariang kinalakihan niya. Sige, isang bet mo ng isang bet, mga linyang kinagawian na. Tipong andito na ang Diyos, binadibag ka. Tag-ina. Ang ganda nung Actually, dun sa internals pa lang, 'di ba? Sa rhymings, sa multis, 'di ba? Dun sa content mismo ni Joss. Dun pa lang masasabi mo na na lamang na siya dito, 'di ba? Tapos
iba-iba yung angulo, iba-iba yung references na ginagamit ni Diyos para kay Lord Manuel, unlike dun sa round 2 ni Lord Manuel na umikot sa iilang angulo lang, sa 2, 3 ata yon, something. Kay Diyos, iba-iba. Tapos, bawat punchline niya, ay bawat 4-bar set niya, may suntok eh. Bawat setup, sa setup pa lang may suntok na, sumusuntok na. So, iba yung tsaka yung performance ni Diyos po siya. Ang ganda nung ang ganda nung ang ganda nung second half niya dito. Tapos yung ender. Andito na yung Diyos. Oo, binadibag ka. Inang yan. Panapos talaga yun, pre. Patapos talaga yun. Malinaw para sa akin. Kasi, yung round 1 medyo, medyo masasabi natin na parang, medyo magulo pang makapag-decide kung sino yung panalo doon. Pero sa round 2, since nakita natin yung performance ng dalawa sa round 1, sa round 2 para sa akin mas naging madali pumili, 'di ba? Kasi yung performance ni Lord Manuel sa round 2 same almost dun sa round 1 niya. Then kay Diyos naman almost the same din. Ang dami niya pa ring mga haymakers dito. Lalo na yung second half, actually sa second half sunod-sunod yung mga punchlines niya doon. Sa first half naman ng round 2 ni Diyos, mapapansin mo yung mga multis. 'Di ba? Multis dikit-dikit, yung rhymings, yung internals nandoon. Solido 'yon. Pero pagdating ng may mga punches din naman sorry. May mga punches naman na lumalani sa first half, pero mas masasabi ko na mas mabibigat yung nasa second half niya. Kaya solido 'yon. 1 and 2 Diyos. Perfect 10 yun para sa akin. Sa 20 to 16. May round 3 pa. Pakinggan natin si Lord Manuel dito. Sorry. Paduy mo pa din, super battle rapper! Same old shit. Panay imbento. Paulit-ulit lang estilo ng atake. Parang pagtataas ng tax pag wala ng fans yung gobyerno. Gaga. Lumalabas tuloy pagka-criminology student mo, pare. Naididikit mo na sa iyong berso. Dahil mapabattle rap o pagpupulis, mahilig ka nang gumawa ng kwento. Oy. Last year, laban niya kay Romano, rest in peace. Sabi niya, mag-a-apply na akong pulis sa 2025. Kalahating taon na tambay ka muna sa underground na parang kamote? Parang kamote. Wala na naglalapit sa'yo na tropa. Nag-aalangan na din sila magtsongke. Nakikihipa pa tong pulis. Nami-mismanage mo nga yung target. Liability na yung rap sa pangarap mo. O nandito ka lang para maging asset. Gago. Kaya what if lang Adana ka pare What if nagchochongki si Enigma? What if lang sila? What if nagchochongki si Enigma? What if palihim siyang tumitikim? Isusuplong mo ba si Pres na parang BBM? Tanga! Mas gusto ka naming umalis kaysa mawala yung kaya tong gawin. Magpakabobo ka na lang sa presinto nyo na marunong ka lang kamo mag-bars, pero di mo kaya ayusin yung bars ng Microsoft Excel. Kaya fuck you police, di ka need pa ng underground. Isang rat na wannabing nasa slam. Magpupulis na rapper kaya wannabe ghetto bumalandra. Porque panig yung bata sa kanya, umaas ng Diyos ng kalsada. Ang ingay sa politika. Ganda nun. Ganda nun. Malakas nung round 3 ni Lord Manuel Wala pa tayo sa nasa kalahati na pala. Pero ayun, mas bet ko tong round 3 ni Lord Manuel. Parang para sa akin mas kumokonekta ng direkta at enough yun para mauga yung Diyos. Parang ganon. Ping nasa slam. Magpupulis na rapper kaya wannabe ghetto bumalandra. Porque panig yung bata sa kanya, umaas ng Diyos ng kalsada. Diba? Solid nun. Ang ingay sa politika, pero tahimik pag pulis nakadisgrasya.
Nakikibip ka lang sa atensyon! Wala kang paninindigang makibaka! Wala nang maniniwala pa sa'yo dito kahit ituring mo ko laging kalaban sa iyong paningin. Magpaka-Diyos o Justin Oquendo, rapper na Sargento, mangangapa ka pa rin. Bulgar na iyong binabala kaya dapat ka... Ganda nun, ha? Mapa-Diyos o Justin, mapa-Justin o Diyos, mangangapa ka pa rin. Angas nun. Sa iyong paningin. Magpaka-Diyos o Justin Oquendo, rapper na Sargento, mangangapa ka pa rin. Bulgar na iyong binabala kaya dapat ka nang patayin hanggang tun Justin maganap ng justice sa nagawa ko na krimen. Nice! Dapat sagasaan to ng sagasaan hanggang maging baldado yan. Tumpaandar ko, wala nang ititirek para nagjakol na righteous one. Bawiin mo na bilib mo dito, Looney, bago ka pa i-set up uli sa parking lot uli na mga gagong yan. Kaya Gago. Sira o. Utak pulis putang ina. Kaya tatablahin ko na tong cup. Parang Civil War kay Iron Man. Badi magkagago! Magpakaupulis ka man o rapper, wala kang itatago. I-accept mo na lang ang pagka-cancel. At para maging klaro kung sinong Diyos sa atin, tanging ako lang ang merong choir sa battle. Let's go! Go. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Putang ina mo! Gago. May choir, may papuri sa Diyos. Tangina mo, Lord Manuel. Kupal ka. Merong choir sa battle. Tanging pulis ka man o rapper, wala kang itatago. I-accept mo na lang ang pagka-cancel. At para maging klaro kung sinong Diyos sa atin, tanging ako lang ang merong choir sa battle. Let's go! Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Time! Putang ina mo! Yun, di ba? So, kasasabi ko lang kanina, strongest round to ni Lord Manuel. Doon pa lang sa gitna ng performance niya, alam ko na mas kumokonekta siya dito, mas nakapili si Lord Manuel ng right references at right angle for Diyos, na masasabi ko na mas para sa akin enough yun para maalog or maugamo ang isang Diyos, di ba? So, sayang kung ganito yung mga napiling references, ganito kalalakas, ganito ka-effective yung napili ni Lord Manuel sa 1 and 2 para kay Diyos. Feeling ko mas didikit yung mas didikit yung judging, mas didikit yung battle. Pero yun, solido na round 3. Ender, what a ender yun. May papuri sa Diyos na ender. Kupal talaga to si Lord Manuel. Tapos yun, yung mga angles at references na ginamit niya, para sa akin sobrang epektibo nun para kay Diyos. Hindi ko na i-enumerate, hindi ko na isa-isahin, pero para sa akin, strongest round to ni Lord Manuel. So, yun. Round 3, last round ni Diyos. Pakinggan natin. Nakakatawa lang yung police angle niya, na paano kung nagchuchongke, what if daw nagchuchongke si Boss Arik, 'di ba? So, basta sobrang lang naging makulay lang yung performance ni Lord Manuel sa round 3. Mas creative, mas colorful, mas kumokonekta. Basta nag plus 1 si Lord Manuel sa lahat ng category sa performance sa battle rap, 'di ba? Solid na round 3 'yon. Game. Ay na biglang may kumanta. Palihim pa sinikreto. Pues bilang Diyos, kita-kits ulit kayo sa impyerno. Criminology ako, oo. Ito naman parang supremong bano. King ina mo, magbubombero ako. May 3 branches, tol, tanga ka. Game. Sa unang ikot, pinaliwanag ko sa inyo sino ang solid. Sa unang ikot, pinaliwanag ko sa inyo sino ang totoo at di nagmimik. Sa pangalawa, agwat naming langit at lupa ang binuo di na minute.
At kung familiar kayo sa 7 days of creation, alam nyo na ang topic to dig with. Dahil ang pangatlong ikot ay ang pagbubukod ng solid sa liquid. Kasi madali lang ma-distinguish. Ako yung bullying totoo, siya yung madalas na indapre. At ako yung manlalamo ng buo ngayong hating gabi. Kasi pangatlong champion sa pang-apat, di pa yan naabot sa paninta. Kung anggulo niya na pampanalo, sumusunod lang ako sa galing niya. Pero di ba ganun naman madalas? Ang mga kasong malagim pa, na kaya ako siya sinusundang palihim, meron akong planong patayin siya. Idol nyo to? Nice. Ito, ngayon pa nga... Ayos na punto yun napag-connecta pa ni Diyos yung pagiging champion nila, 1 up 3 tsaka 1 up 4. So nagawa niya pa ng ano yun, nagawa niya ng kwento yun. Creative lang niya doon na about dun sa krimen, may gagawang krimen kaya sinusundan siya. Ang galing nun. Alas, ang mga kasong malagim pa, na kaya ako siya sinusundang palihim, meron akong planong patayin siya. Solid yun. Ito, ngayon pa nga lang, tosta Solid na. yun. Yung mahilig mandamay ng batang patay sa mga kathanya, kumbaga, babalik na din yung karma at may anak na tong tanga na pag namatay, iyong panganay kay ganap ng Diyos Ama. Kasi idadakdak mo yung patay na pito sa puke. Nalaglagan yung asawa mo, oh? Sa ganong linyahan, tingin mo sasabay kamin? Mga di nabigyang buhay ang bumubuhay sa yung style walang lalim. Pero kahit ilang fetus bars pa isalpak, neto kada may hain. Manuel, di pa pinapanganak yung taong papatay sa akin. Kasi pare, triangulo ulit. Ano, gusto mo akong makampante? Alam mo nang tinalo ko sa finals sa grupo nito, ito pa iyong pinaabante? O baka gusto mo makitang Speaking of triangulo finals, Joss versus Kilua kasi yung 1 up 4 diba? Joss versus Kilua, yun, triangulo yun yung reference naman ni Joss dito. Yun yung parang pinupunto niya kay Boss Arik na triangulo na naman, diba? Yun. Kasi pare, triangulo ulit. Ano, gusto mo akong makampante? Alam mo nang tinalo ko sa finals sa grupo nito, ito pa iyong pinaabante? O baka gusto mo makitang pagpatungin ko tong dalawang triangulo ngayong bumubuo ka ng diamante? Ano to, Banse? Sige, Banse. Pero dagdagan nyo pa inyong kasipar. Sama mo si Merad sa akin magmasteral. Tong mga triangulo tatamaan pagkat ang damage equilateral. Gusto mo ng warfare par? Tara sa military base. Kahit sa hidden na maze o sa pyramid pa magstay. Aabutin kayo agad, they never needed the place pagkat yung mga triangulo ay madali lang matrace. At aking na-trace, sila ba kalislakwan? Bumakat ulo mo sa TIU, tol. Gago. Ang lala. Ngayon, alam nyo na ba't yung TIU Nagsara. Tangina, yung universikulo, sinapak ka, naalala mo? Ha? Tapos inikot mo yung venue, naganap ka ng sasalo. Nung lumapit ka sa akin, anong sabi ko? Tara, sumbong natin sa papa mo. Tatlo na silang nasasapak ng 3GS dito sa mga tongboy saing. O 3 ulo pinag-aabot na akala mo vote buying. Tas tong leader walang imik, puro lang parinig sa gobyerno, tol, you're trying. Paano mo ipaglalaban yung bayan kung yung grupo mo nga lang para sa'yo hindi worth dying? Hanep, inuna pang ipagtanggol yung bayan kaysa ipaglaban yung mga agrupo niyang lamog na. Anak ka nga ng tatay mong sundalo, lapok ka, na handang ialay dugot pawis sa bayan pero di kayang ipaglaban yung sariling tamod niya. Kaya Manuel Galero Sr., ano na? Kung ano man yung kaduwagan neto, sa'yo nagmana yan ay sureball. Kasi kung ikaw nga yung sundalo niyang ama, hindi nakatakatakang sinusunod ka lang ng yung junior. Ito yung junior mo, si Kilua, aka Ezekiel. Diba ikaw nagsabi sa kanya na tirahin si Liljan pagkakalat? Nung binarin nun yung squatter na madalas nyong tinatawag. At yun ang dahilan ba't sa flip-top si Kilua di na nakatapak. Kung di sana sinunod ni Ezekiel tong si Lord, baka hindi siya napahamak. At di niya yung kasalanan. Dahil ito hindi na napaglaban dahil sa nangyari na enkwentro. Tas ito sa flip-top nakasingit, wala nang imek, nakasimento. Kaya anong pinagkaiba mo sa mga tao sa gobyerno kung nagawa mo ring manahimik nung nandyan ka na sa pwesto? Nerdo! Kaya nakakato... Mahaba man yung setup. Haba na setup no?
Pero sa tingin ko worth it yung pinakapunto nun. Actually punto yon, hindi yon na hindi yon na basta punto yung naging pinaka landing ng mga setup na yun. Haba ng setup ni Joss doon. Ito, pag fuckpulis ka ito sa flip top, nakasingit, wala nang imek, nakasimento. Kaya anong pinagkaiba mo sa mga tao sa gobyerno kung nagawa mo ring manahimik nung nandyan ka na sa pwesto? Nerdo! Kaya nakakatawa pag fuckpulis ka fuck Duterte. Ano yan? Triangulong nananalaytay ang agimat? Ba't nung si Lil Jan namatay, isa ka sa nagsasayang nahagilap? Imahing galit ka kay Digong, paano mo nasasampay sa balikat kung isa ka sa tuwang-tuwa pag may namamatay na mahirap? Kaya yung sinasabi ko kaninang, solid ako, liquid ka, tol, hindi umiska po. Ako solid dahil kahit saan nyo ko dalhin, tol, fix ako. Ito liquid kasi kahit saan isalin tong bitch na to, bagamat nagagawa mong mag-adjust basta mag-fit sa'yo. Ngayon tapos ko nang isalin ng solid at liquid, siya ay tatapik na. Patapos na rin tong 3 at sa pang-4 na, lapit pa. Kaya sige, this is the end times, Manuel. Mararamdaman mo na yung bagay na lakat ay angad. Trompeta sa kalangitan sa pagbaba ng anak. Mga anghel nag-aawitan, mga nagsisigalak. At kung Panginoon ka talaga, alam mo huli na ang lahat. No catchphrase, fine. This punches, fire. When this match ends, cry and it's judgment. Time, maging para sila. Yo, flip top, zone. Okay. Lord Manuel yung round 3 para sa akin. Para sa akin, ayun nga, strongest round kasi ni Lord Manuel yon, and mas kumokonekta siya, mas tumatama, mas direkta, mas makulay yung reference na ginamit niya, yung mga angulo na ginamit niya. Bibigay ko kay Lord Manuel yung round 3. Kay Joss, no doubt malakas yun. Ano lang, medyo nakulangan lang ako. Unahin natin sa setups. Medyo nahabaan lang ako sa mga setups ni Joss dito sa pinaka punchline niya. Pero yes, worth it naman. Pero ayun, from rounds 1 and 2 kasi effective si Joss sa mga maikling setup sa mga maikling setup, tapos sa setup niya paminsan andun na yung punches, 'di ba? So for me, mas effective si Joss sa ganung structure ng rounds niya. Pagdating kasi sa round 3, yes, colorful pa rin, creative pa rin, pero mas humahaba yung mga setup niya. Then since mas mahaba yung setup, mas kumukonti yung pinaka punto, punchline, 'di ba? So, ayun. Kay Lord Manuel mas naging colorful. Pares naman sila naging creative sa round 3 pero I think better round yung dikit lang naman. Dikit lang. Masyado lang malayo yung performance ni Joss sa rounds 1 and 2 sa round 3. Yung rounds 1 and 2 kasi binigyan ko ng perfect Kasi para sa akin, ang solid talaga ng mga ginawa niya doon. References, haymakers, angulo, tamang-tama talaga kay Lord Manuel. Pero pagdating sa sorry, sa round 3, parang nagkaroon ng conflict si Joss sa sa paggawa. I mean sa pagka-construct, medyo nagkaroon ng conflict kasi parang humina, hindi humaba lalo, 'di ba? So, yun lang naman yung naging concern ko sa round 3 ni Joss. Then kay Lord Manuel tumapat na 1 and 2 hindi ganoon ka-effective, 'di ba? Tapos pagdating sa round 3, creative. Ang ganda ng pagkakatahi-tahi niya ng mga words para mabuo yung isang setup, tas pinaka punto or punchline. Ang dami sunod-sunod Kaya para sa akin bibigay ko 'yun kay Joss. So, final score 10, 10 and 8. 28 points for Joss. Kay Lord Manuel naman is 8, 8 and 9. So, that's 16, 25. Tama, 25. So, 28 to 25, 8, 8, 9. 8, 8, 9 yun.
So, yun. 25 points for Lord Manuel. So, yun. 1 and 2, bibigay ko yun kay Diyos, malinaw. Pero yung round 3, bibigay ko yun ng konting-konting, alam mo yun, gahibla lang. Gabuhok nga lang kung tawagin eh. Bigay ko yun kay Lord Manuel. So, mas, ko lang, sa preference ko lang, mas kumonekta ng mas malinis, mas mabilis si Lord Manuel compare kay Diyos na masyadong naging mahaba yung mga setups niya dito. So yun. 28 to 25. First 2 rounds Diyos, round 3 Lord Manuel. Rounding 19. Kung nagustuhan niyo yan, mag-ingay. Solid na. Kuya Kebs, Kuya Paul, High Minds, Flip Top Collab. 5-0 nila, Flip Top Collab yan. Check niyo yan. 5-0. Ang boto ng hurado, 5-0. Mag-ingay para kay Diyos. Shoutouts kay Lord Manuel. Maraming salamat kay Sir Arik Wilson po. Yun. Kay Lord Manuel, salamat. Solid na laban kay M-Side. Solid sa Killions, Sneakers UA. At sa mga tropang pumunta, maraming salamat. Salamat, Flip Top! Yeah. Shoutout ko lang mga tropa sa Commonwealth QC, San Domingo Gala, Camtexon, San Miguel, Bulacan, sa kuya ko, Papa Sorrenting Hamas, pamangking ko, Sean, Michael, Zain, Gabriel, si Alemania, Ariel, Yanyan, Nel Cañete, Jeffrey Lucero, Cedric Abaygar, Papol, tsaka mga kasama kong triangulo. Yeah! Binoto ko si Joss, sobrang solid ng ginagawa, ng pinagagawa niya. Parang first 2 rounds, hindi lumalanding yung mga hinain ni Manuel. Sa third medyo nakasabay siya pero kinatay pa rin siya ni Joss sa third. Kaya ayun. Yo, Frus, binoto ko si Joss, round 1, round 2. Binigay ko mas malakas yung intensity ng mga banat niya tsaka yung delivery niya rin. Tapos round 3 medyo dikit pero binigay ko pa rin kay Joss. Kaya yun. Oh! Pero dikit talaga yung round 3. Ganyan. Round 1-2 para sa akin si Joss yun. Pero yun, pantay sila sa aggression eh. Trip ko yung aggression nila, pati yung bigat. Pero yun, kung punches lang talaga, ang dami talaga ng kay Joss eh. Yes, totoo naman. Si Lord Manuel, okay sana pero parang yun, parang medyo kumulang siya sa sa haymakers talaga. Yes, pero totoo. round 3 nakabawi siya ng solid. Para sa akin, actually, yung round 3 pantay talaga, tie. Kasi trip ko yung mga pinunto ni Lord Manuel doon, yung mga angulo. Tsaka doon marami siyang suntok na lang. Yes, totoo. Pero yun, marami talagang napatay ni Joss yun. Kaya round 1-2 Joss, round 3 tie. So Joss. Okay. Pero Tacoma, round 1, round 2 malinaw na kay Joss yun. Round 3 mas dumikit si Lord Manuel. Inisip ko nga na baka makahabol pa talaga si Lord Manuel, pero nung natapos na yung round 3 ni Joss, kitang-kita pa rin na kanya. So all 3 rounds kay Joss ako. Yo, what's up? Aubrey nga pala, binoto ko si Joss. Ang ganda talaga, ang galing niya talaga. Sobra idol na idol ko si Joss. Sobrang, ang ganda na pinakita niya doon. Okay naman yung kay Lord Manuel, pero umaangat din talaga yung mga angle, tsaka yung kung paano sabihin ni Joss yung mga lines niya. Ayun, so Joss ako, thank you. Yun, so tawag dito, may konting kaparehas naman natin na vote kasi round 3 binigay nilang dikit 'di ba? Parang 3 judges ata nagsabi na dikit yung round 3 pero binigay pa rin nila, 'di ba, si Plasma dikit daw yun, tinay niya. Si Espero dikit din daw pero binigay niya pa rin kay Joss. Si Syed ata, 'di ba? So kahit pa paano meron tayong kaparehas na napunto na dikit yung round 3. Sobrang dikit talaga ng round 3. Mas marami talaga mga punchlines yung kumonekta para kay 'di ba? Para kay Joss eh. I mean, maraming punchlines si Lord Manuel na kumonekta kay Joss, 'di ba? Kaya para sa akin ibibigay ko talaga 'yon sa kanya. Kay Joss kasi sa round 3 medyo lumaylay coming from 1 and 2 na solido. 'Di ba? Lumaylay siya dun sa round 3 kaya napansin ko na mas effective yung round 3 ni Joss, ni Lord Manuel. So yun, mag-stick pa rin naman ako dun sa sa judging ko at yun pa rin yun. So yun lang. Umaba yung natin, almost 1 hour yung natin dito, yung judging natin sa battle na to kasi dikit talaga actually sa 1 and 2 masasabi nating naiwan ni Joss sa performance si Lord Manuel, pero sa round 3 actually pwede pa talagang makabawi doon si Lord Manuel, pero kita nyo naman yung naging performance ni Joss, halos consistent
Diba? Yun lang. Bukas, Dave Denver versus Supremo naman ang i-review natin. Halos kaka-ano lang yun. Halos kaka-upload lang. Pero, mas gusto kong unahin yun compare sa iba. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.